Ito, sumagot si Vice President Sara Duterte sa tanong ng media kahit Pasko tungkol sa impeachment, tungkol kay Madriaga at kung ano-ano pa. Pakinggan po ninyo kung ano ang naging sagot niya. Thank you sa News 5 na isa po sa mga nakakuha ng balitang ito. Isa sa mga lehitimong news organization, lehitimo dito sa ating bansa. Sagot daw para sa taong bayan ang impeachment case ayon po kay VP Sara Duterte. Ngayong Pasko naman, hiningan ng Christmas message si VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Ayan. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Ganyan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang dinalaw ng bisis sa Camp Bagong Diwa at hindi ang kanyang umunoy bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Kung gusto nila sila magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. Unang sinabi ni Madriaga na Ganon. pinondohan ng drug lord at Pogo ang kandidatura ng bise noong 2022 na isumite na ang salaysay ni Madriaga sa ombudsman sa pamamagitan ng kanyang abogado para imbestigahan. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Tungkol naman sa posibleng impeachment complaint laban sa bise sa susunod na taon, ito lang ang kanyang masasabi. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil Nakapagod daw nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ayan Totally for political and harassment lang daw po ang impeachment. Ay di abangan natin kasi sa February, balita ko may bagong impeachment laban sa kanya. Ngayong papasok ang 2026. Pero yung yung dalawang issue yung yung tungkol kay Madriaga at saka impeachment. Yung Madriaga ay wala daw ebidensya, hindi daw talaga sila magkakilala. Kahit na marami ng video naglabasan na magkakasama, ang kanyang depensa ay dahil napapicture lang. Anyway, bahala sila. Pero dinidiin po kasi ng gobyerno through DILG Secretary na talagang nakikita nilang merong malalim na pakikipagkaibigan. Sabi nga ni Atty. Palad, hindi yung pangkaraniwang taong si Madriaga kay Vice President. Bagman yan. Taga-deliver ng pera noong panahong yon. Before yung election, during election, at yung after election noong 2022. Anyway, so sabi ni Sara, yan daw ay pampolitika, paninira lang. Wala daw ebidensya. Kaya sabi niya wala ebidensya. Yun namang impeachment, matindi. Insulto ito sa mga civil society at marginalized sector na unang nagreklamo. Wala daw ebidensya, paninira lang, harassment lang, at politika lang. Wow! At yung ginamit niyang lingwaheng pagod na ang taong bayan, sinong napapagod? Majority ng mga Pilipino sa akin pong sariling obserbasyon at monitoring at opinion dito sa aking channel. Majority ng mga Pilipino ay naghahanap ng katotohanan. Unfinished business. Ang impeachment. One, laban kay Sara dahil pinulitika ng mga kalyado sa Senado hanggang sa nakakita ng butas ang Supreme Court at binasura yan. Or, sinabing unconstitutional. Pero, dahil 1-year ban patapos na, February 6, kung hindi ako nakakamali, tapos na ang 1-year ban ng impeachment. May panibagong impeachment na ipapalit. Kasi kung yung mga ganita, yung 3 impeachment, complaint, hindi naman ginalaw ng Kongreso, inarchive. Civil society, marginalized sector, mga professional, mga abogado, at iba pa. 3 yun inarchive, hindi yung pinakalaman, hindi ginalaw. Ang ginalaw at ginamit ng Kongreso ay yung complaint ng mga kongresista. Na yun ang dahilan kung bakit ang tingin ng Supreme Court ay illegal kasi merong naunang impeachment. Bakit? Binaliwala yung 3 at inuna yung kagustuhan ng mga politiko sa Kongreso. Yun yung nakitang butas. So yung 3 inarchive
na lehitimong complaint, hindi nagamit yun. Kaya ngayong pagpasok ng February, at alam ko ngayong pinaghandaan na yan, yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit nila i-refile at bubuhayin ang unfinished business sa confidential fund at intelligence fund. Kasi hindi naman pwede sabihin, maliit lang yung ninakaw at corruption sa Office of the Vice President. Samantalang yung iba ay bilyon. Ang malaki at maliit na pera ng bayan na nagamit sa maling pamamaraan, iyan ay anti-graft. Yan ay pandarambong sa bayan. At yan ay ground para sa mga impeachable official for your information. Doon sa hindi nakakaintindi at akala natin tinapik itong ganito, binabanata na hindi po, pagpapaliwanag lang ito ng totoo. Ano ang implication ng kanilang ginagawa? Ano ang dating nito sa kaalaman ng taong bayan? Kaya po ipinapaliwanag ng aking mga channel. Walang personalan. Issue lang po kung ano ang pinagsasasabi nila. Binibigyan lang natin ng opinyon, reaksyon at paliwanag. Kaya ang opinyon ko laging merong pinanggagalingan. Hindi personal. Okay? Lahat tayo entitled sa opinyon, pero dapat ang opinyon merong basihan kung bakit ka nagbigay ng opinion. At yun ang sinasabi ko. Hindi pwedeng ibaliwala, hindi ito political harassment lang, hindi ito kung ano-ano lang, grafting, corruption, betrayal of public trust ang issue rito. Dahil mahalagang public office is public trust under 1987 Constitution. Pag nawala ang tiwala ng tao sa public office or public official, yun na yung problema. May epekto na at dapat papanagutin sa tamang pamamaraan. Yung impeachment may proseso. Yung impeachment, hindi yan kriminal. Yan ay administratibo lang. Pag-remove, pagtanggal sa posisyon. Ang criminal na usapin ay pag ipinail ang kaso sa ombudsman at dadalhin sa korte katulad ng pandarambong, graft and corruption, malversation of public fund, bribery. Yan yung inireklamo again ng civil society against Vice President. Yan po yung nangyari. Hindi yan fake news. Hindi yan paninira. Buhay na katotohanan ang nagsasabing fake news ito at paninira kasi yan ay followers nilang sarado ang isip. Ay hindi ko na pipilitin pag sarado. Sa open, ang kaisipan, matalino at gustong alaman ng totoo, yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapaliwanag ng mga ganito. Walang personalan, issue lang, mamamayan ang dapat unahin, katarungan para sa pera ng mamamayan, sa issue ng korupsyon, katiwalian, pang-aabuso ng kahit sino. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Totoo yan. Please like and share ang ating mga topic at video.